Nagkakagulo ngayon sa Malacanang matapos ang ilang hindi inaasahang aksyon mula kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, nagulat ang lahat, pati si Pangulong Kuting Jr. sa biglaang hakbang na ginawa ng Vice Presidente. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng matinding tensyon at taranta sa hanay ng administrasyon. Sa gitna ng kontrobersiya, isa sa mga pinaka-nagulat ay si House Speaker Martin Romualdez. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye ng ginawa ni VP Sara, maraming haka-haka ang nagsisimula ng kumalat. May mga nagsasabi na posibleng may kinalaman ito sa mga usaping pampolitika at sa ugnayan sa pagitan ng Malacanang at ng makababang kapulungan ng Kongreso. Patuloy pa rin ang mga imbestigasyon at pagpupulong upang maayos ang sitwasyon. Ang mga mamamayan ay nag-aabang ng mga karagdagang balita at pahayag mula sa Malacanang upang maliwanagan ang nangyayari. Sa ngayon, ang mga tanong at espekulasyon ay patuloy na bumabalot sa buong bansa habang umaasa ang lahat na magkakaroon ng malinaw na paliwanag sa mga susunod na araw. At yan ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Siguro gagawa ka ng ramp, hindi mo ginamit ang utak mo, matirik, gaganon. Kumbaga, imbis na maidugtungan ang buhay nitong ating mga PWD at yung mga patatanda natin, bubulusok magugurgur ng wala sa oras. Hindi ka pwedeng magsabi MMDA, ayan, ngumingiwi din. Katulad ni Kuting. Para mga kambing, mga jutang ginimes. Galit ka sa akin dahil pinklawan ka? Okay? Para tayo na biktima. Or galit ka sa akin dahil bulag ka pa rin? Tanungin kita, ikaw, Pilipino na nakarinig sa akin. Gusto mo ba yung iyong lola na adadaan sa ramp na yan, na matirik, na paganon-ganon parang roller coaster? May something sa'yo na nagagalit ka kay Maharlika kasi in-expose ko tong kabangagan ng gobyerno ng MMDA. Ibig sabihin yan, bakit nagkakaroon ng substandard na mga proyekto? Kasi, mga palangga, hindi ginagamitan ng utak. In-speed up nila, pinapabilis, sige, approve na natin yan. 5 billion, 3 billion. Kasi they are not for your, what? Welfare. They are for their pockets. Siyempre nga naman, pag nag-approve na, kahit ang leching ramp na yan, pa-roller coaster kayo. Kasi wala po silang pakialam sa inyo. Now, galit ka kay Maharlika? Baka gusto mo ng video. Ay, nako mga palangga. Sabi ni, ewan ko sa'yo. Sige, yes, People's Zona, Liwasang Bonifacio sa July 20. Yeah, mayroong People's Zona. Ayan, Liwasang Bonifacio, go, go, go. Right? Trip-trip lang, sabi ni palangga. Magkano budget? 100 million na ramp. Secret name, sabi ni secret name. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Magagalit kayo sa akin dahil yung ngangabels ko ayaw tumigil. Dapat magalit kayo sa gobyerno na binibigyan kayo ng ramp na parang roller coaster. Bibigyan kayo ng mga pictures dyan sa tourism na kunyari, this is from the Philippines. Yung pala, somewhere in Thailand, somewhere in Zurich, somewhere in hindi Pilipinas. Imagine mo, ang ginagamit nilang stock photo or footage, hindi talaga galing sa Pilipinas. Napakatamad ng gobyernong ito na marami ka pa sana pwedeng bigyan na trabaho in terms of photography, di ba? Pag pumunta sila doon sa mga lugar na yon para i-promote ang ating bayan. Pero tamad sila. Bakit? Madali nga naman bumili ng stock footage for $35. Magpapamember ka lang doon sa site na yon, $35 a month. Then, pwede mong sabihin, dyan sa budget, 35 million yan, yung gastos ng mga photo na yan. Kinuha namin sa ganito, sa ganyan, sa lugar ng Pilipinas. Imagine mo, dadagdagan lang naman ng zero. $35 a month, yung subscription doon sa mga stock footage website na yon, na kung saan pwede kang bumili, pwede kang gamitin yung mga pictures or photos para kunyari papalabasin nila na
ito ay isang parte ng Pilipinas. So from $35 per month subscription, dadagdagan na ng 0, pwede maging 3.5 million, pwede maging 35 million, pwede maging 350 million, o pwede maging 3.5 billion. But too much na yan. Pero I think 335 million or 350 million, pwede nilang gawin yan. Kasi ganun sila bangag. Hindi nila ini-ensure ang safety mo, palangga. Ang kinabukasan ni lola mo, paano nila ensure ang kinabukasan ni lola naton? Abi, sige abi. Mga palangga ko, mga Ilonggo, dira nga gwapa-gwapa, katulad nyo. Alright? O, shout out dali sa akon nga silent follower na kasing kinis ng Makopa. Palangga, minessage kita, alam mo to kung sino ka. Okay? I appreciate your ano din to itong palangga kong to is very vocal din siya at gorgeous like me. Okay? You know who you are. So, by the way, I'll send you 2 books. Okay, regaluhan kita palangga ha. Kasi love kita palangga. All right? Kaya ka ng 2 books para ipamahagi mo sa kung gusto mong pamahagian. Good news, mga kababayan. Dumating na po, 'di ba? Parang dumating na mga palangga ang ating books, kaya available na siya. So uunahin ko muna yung first 1,000. Sorry, more than 1,000 people ang nag-message sa akin. But I received 532 copies. Okay, so sold out na siya talaga. But still, you can message me. Ngayon, may parating pa na shipment, di ba? On the way na, on the way home, on the way here. Ngayon, yung mga naunang nag-message sa akin, ipa-prioritize ko po kayo. Pero eto lang, mga kababayan, para hindi na ako mahirapan. Huwag niyo ako pahirapan dahil 2 lang kami ni Rolly ang nagdi-distribute. Okay? Email kayo dyan. Okay, lalo yung mga nasa Amerika. Okay? Email kayo dyan kay Palangga, Maharlika Network at Proton Mail. Put your name, shipping address, phone number. Huwag niyong kakalimutan ang phone number. Kasi ika-copy-paste ko lang yan, mga hitad. Dahil hindi ko kaya yan. 1,000? Wala na akong magagawa dyan, palangga. Mauubos ang oras ng palangga ninyo. Ayan ang ating email. So dumating na, kanina, so good news yan. So yung mga unang nag-message sa akin, kayo ay makakakuha na ng kopyang yan. Alright? Screenshot nyo ang ating email. So para makita nyo na rin, mabasa nyo na yung mga ebidensya dito. So ayan good news yan Name, shipping address, and phone number. Okay? You will pay sa Amerika, magbabayad kayo through Zelle payment or Venmo. Mas easy. The price. Okay, before anything else, ang presyo po niyan ay finally nalaman na natin. So sagot nyo shipping Okay? Murang-mura na yan. Almost the same doon. Ang ano tawag dito? Ang hardbound is baka magkamali ako. Okay, baka mamaya teka. Hardbound, okay? Tignan natin. Okay, para sigurado tayo mga hitada. Okay. Here we go. Hardbound is $27.99. Pwede sarado yung $28.99 pa. But yun ang selling SRP natin sa Jamaica. $27.99 this one. And the South? Did I say South? So, softbound. Ang para southbound kasi, Ang softbound is $19.99. So, sa makatuwid, 20 yung soft, 28 yung ito. Now you know, yun na yun. Balik tayo sa pinag-uusapan natin, mga palangga. Okay? Mag-email lang kayo. Okay, pinag-usapan natin ang trust rating ni Bangag Jr. na bumulusok dahil sa mga pinagagawa nila. Smuggling, corruption, alam nyo na yan. Now, what? Disabled ramp, ano pa ba ang mga eksena dito na ginagawa nila? Puro concert, puro ayuda. Kaya naman, mga kababayan, kung mataas ang crime natin sa Pilipinas, mataas ang crime. Okay? Sinong foreign investors ang pupunta sa Pilipinas? Atras ka. Doon pa lang
sa pag-release pa lang nila ng ng TARP doon sa airport na ang Rice Terraces ay nasa Benguet. 'Di ba? Doon pa lang kung ito mga investors na ito ay nagsasaliksik sa mga pangyayari sa Pilipinas, nakikita mo na failed talaga ang mga jutak nila. Ibig sabihin, wala sila sa tamang katinuan. 'Di ba? Ako nga dito, bago ako magngaw-ngaw, minsan nagkakamali din tayo kasi minsan, ngagba din ako sa kape. May mga moment, alam nyo yan. Remember, ito talagang epic to nangyari sa akin. Talagang binoboljak ko si Andres Bautista ng Comelec. Ang ingay ko, ikaw, Andres Bonifacio, magbabayad ka, Andres Bonifacio. Di ba? Kasi parang Andres. So nagkakamali ka, lalo na pag ngagba ka. Lalo na kung buti kape lang ako. Kung ngagba ka sa pulburon. Pero ang sa akin lang, government agency po ito, mga kababayan. Wala kang karapatang magkamali. Kasi hindi ka lang naman isang tao. May mga tao ka, may mga staff ka. Right? Tayong mga bibili, pwede tayong magbayad ng book bago sa atin at bigay ng mag-deliver, bus stations, correct me if I'm wrong. Ano pala nga? Tayong mga bibili, pwedeng tayo magbayad ng book? Ano yun, palangga? Yes, may bayad ka talaga, palangga. Wala man, libre palangga. Oo, kasi ang cost nito, syempre, magbayad ka talaga. Then, yung shipping, we will announce, depende sa location ninyo. Alright? Ngayon, lutang pala, lutang. Sabi ni Reg TV, lutang, magsilayas kayo. now, ang eksena nila ngayon, ni Bangag Jr., ito. Tama ba? Napag-usapan natin yung mga drama-drama ni Lisa Tanas about Philippine Coast Guard Auxiliary. Kadiri, Kadiri. Diba? Kadiri yung butod. Puno-puno kasi ng bartek ng alak. Then what? Ano pang ginagawa nila ngayon? Puro pa-concert, pa-ayuda. Umiikot sila puro ayuda. May bagyo sa Mindanao. Di ba? Tama ba? May bagyo ngayon. Lumulutang ang ating mga kapapalangga. Anong ginawa nila? Pumunta ba si Kuting? Hindi. Si Kuting, hindi siya pumupunta sa mga dilubyo. Ayaw niyang mabasa o maputikan. Okay? Kasi pupunta siya pag maayos na yung araw, tapos na ang delubyo. Wag na po kayong magtaka dahil in December last year na kung saan nagkaroon ng bang, okay? Sa Davao, right? Ano nangyari? Si Kuting ay nasa party at nag-acting ng kubid-kubidan. 5 araw yon bago nagpakita. Then, ano nangyari? Nagkaroon ng earthquake sa Surigao. Yan. Tama ba? Yan. That was Surigao, I think. Baka, lutang ang hitad. So, hindi siya pumupunta kapag actual na pangyayari. Pupunta siya kapag tapos na. Sabi nga, anuhin mo pa ang damo kung dead na ang kabayo. Right? Sabi ni Rich TV, butod, kadiri. Di ba? Mga sosyal yun din nila pinupuntahan. Truly. Yung pinupuntahan nila, pinipili lang nila lugar. And also, yung mga binibigay nga sa inyo na ayuda, mga palangga, kulang etos lang yan. I-announce ang cheque. Bangag Junior, nagbigay. Diba yung cheque na pinapakita nila? Nagbigay ng 100 million sa ganitong barangay. Ang tanong, mapupunta ba sa taong bayan yung 100 million na ayuda? Hindi. Puro press release lang. Kasi mapupunta doon sa mayor, governor, ganito pa nga yan Sabi ni Bangag, sabi ng DSWD at nila Romualdez, pare mayor, pagpaparelease tayo ng press con, lalagay natin, nagbigay kami ng 100 million. Pero ang ibigay lang natin 10 million. Paghatian natin dahil sabi ni First Lady Tanas, okay, First Ahas, ito lang daw ang share nyo. 100 million yon. Okay. Bigay namin sa inyo ang 30 million. Then sa amin yung 50 million. Ano sabi ko? 10 million? 10 million kay ganito. 10 million lang ibigay niya sa taong bayan. Ma-audit pa ba natin? Ililipuli nila. Iilan lang ini-invite nila ng mga kaululu. Talaga mga palangga.
Ang mga mahirap nating kababayan, ini-invite, iniipon sila sa plaza. 'Di ba? Mukha silang kaawa-awa. Bibigyan ng, kunwari, gagamitin sila sa picture. Malaki pa ang gastos nila sa mga logistics, sa t-shirt. 'Di ba? Nakasuot sila lahat, Bangon Pilipinas. Malaki pa ang gastos ng bangag na gobyernong ito sa mga sound system. 'Di ba? Malaki pa ang gastos nila sa mga nilamo nila nung pumunta sila sa probinsyang yun kaysa sa inayuda nila. Diyos ko, nakita nyo naman yung palanggang buntis in Davao. 'Di ba? Kinuha ang ayuda, 10,000 up to 10,000, then pinareport kay kapitan, naghati-hati pa sila. Makatao ba yan? Makabangag yan, palangga. Makabangag yan. Kailangan nyo nang ilabas ang inyong mga alindog. Kunin ang inyong mga flag, may flag kayo, flaglets kayo. Kung merong zona, ano natin yan zona ng bayan. I-verify natin kasi may nagsabi din sa akin doon sa Liwasang Bonifacio. Sa 20, di mag-overnight kayo doon. O kung ano man. But we will announce later. I have to clarify that. But get ready your flag. Kailangan nyong marinig ang taong bayan. Kailangan ng bangag na ito pakinggan ang boses ng taong bayan. Kaso hindi nga nila pakikinggan, mga palangga. Kasi ang intensyon ni bangag ay dadalhin kayo sa dusa, sa karimlan. Huwag na tayong magkalimot. Akala ninyo ngayon medyo tahimik sila sa charter change? Nagtatrabaho sila sekreto. Okay? Para matatili sila sa pwesto at hindi man nababalta ng media, nagtatrabaho sila kung paano kayo ibang-bang-bang. Isa lang kayo sa kaguluhan. Okay, sabi ni Palangginging, si Edna Pernis, palangga, pwede ba na may Tagalog yung kay Vic Rodriguez? At wait ko yun kasi nabanggit din niya yun kay Jojo. Gagawa siya ng Tagalog at nang maunawaan lalo ng wagas ang bawat salita ng bawat. Parang they're working for that, palangga. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Marami naman translation ngayon para at least learning na rin, di ba? Mas sharp din yung utak na. But you're right, tama naman ng Tagalog yung Tagalog version. Alright? Yes. Ano pa mga eksena ni Ngagva? So ngayon, natakal ko ba mga hitad? Okay. Ano to? Yan pala proton mail. Yan pala ako. Lagyan din ng crawler. Alright. Let's put crawler here. Ano sabi? Sabi ni Richel's STE, he was the biggest mistake of 2022 elections. I love this. They just prove that they don't really deserve our trust, support, and respect. Truly, palangga. Alright? Good evening, Madam Fair Lady. God bless you always. God bless you too, darling, sa ating mga Pilipino. Kaya kailangan ninyo ang ano to? May na airlift, ano to? Breaking news? Tingnan nga natin. May na airlift na VIP from Malacanang dinala sa St. Luke's Hospital sa BGC. Who kaya? Baka si Kuting. Hindi natin alam kasi 'di ba? Muntik-muntik na. Alam nyo, ganito lang yan, mga kabalangging. Ang Diyos kapag gumalaw na para sa pangkalahatang taong bayan, yung wala na ka-effort yan. Hindi na mag-e-effort si Maharlika. Siya na ang gagawa kung paano malipol ang mga makasalanan sa ating bayan. Yan ang itaga ninyo sa batong yan. Okay? Greatest blunder of Philippine politics ang Marcos administration. Can't wait for SONA 2024 Maharlika edition. Abangan nyo ang SONA ko. Okay? Tatapatan natin yan. Tignan natin kung sinong mas maraming manood. Sa SONA ni Bangag o sa SONA ko. Kalat nyo, ha? Ay, nako. Na-OD. Sabi ni Barkadahan, baka na-OD na-over chuchu. Baka na-over sa kasisingot, no? Nasobrahan sa, sabi nga, ni Barkadahan, baka nasobrahan sa kasingot. So, may balita ba yan? Baka puting ahas yung nagsabi. O may na-airlift daw sa Malacanang. Diba? Sana lahat sila na-airlift na.
Third archivist, excited si Sasso nako. Lapagan mo na kasi, ma'am, sabi ni Dan Scorpion. Gusto niyo ba ng video? I'm not sure. Oy, ayoko mangako Basta, ayoko mangako. Wala akong pinangako sa inyo. Tandaan nyo. Wala akong pinangako sa inyo. Pero tatanungin ko lang kayo kung gusto nyo ba ng video. Kasi titignan ko baka meron dun sa mga katago dun sa mga cabinet o sa mga blue folder. Hindi natin alam. Sana si Bangag na lang. Okay? Ang na-airlift. Sabi ni Rowena Cruz, ready na yung 2 cellphone ko tsaka tablet ko panoorin. Thank you, Palangga. Okay. Ilabas na yan, sabi ni Ram. Ay, nako, nakakaloka. Si nagtawa-tawa naman ito si Palangga. O sino natawa? I like your tawa-tawa dyan, Palangga. Okay? Si I am men. Okay? June, Munda Villanueva. Are you back in Jamaica, June? Oh, nandiyan ka pa sa Pilipinas. Nag-enjoy ka ba sa dyan? Sa kaguluhan ng gobyernong Bangag? Now what? Sabi ni Amelia, sana ang mag-asawa na dalhin sa ICU. Ba't mo pa dadalhin sa ICU, Palangga? Huwag na. Sayang, gastos na naman ng gobyerno yun. Diba? Gastos ng gobyerno yun. Oh, may suggestion. As intermission sa zona mo, wala po yung 5 minutes pang binigkas mo. Ano yung intermission ko, Palangga? Oh, si Remulla, malapit na daw. Sabi ni Marnie. Well, nakita nyo naman, isang bulak na lang katapat niyan. Si June sa Pilipinas pa. Bakit ba tayo nagsasalita ng ganito sa isang tao, lalo na politiko? Well, sa isang politiko at isang tao. Yung mga damdamin natin, damdamin ng bayan, ito po ay ating galit. Okay? Galit at puot dahil sa pangnanakaw nila. Galit at puot sa kanilang pambababoy sa inyo. Right? O, Hakbang ng Maisog Canada. Hakbang ng Maisog Canada. Okay. Yes, ano yun pa? Sa morgue. Why not? Diba? Doon na daw dalhin, sabi ni Palangga. Alright, so ngayon, sa 20 na, July 20, ang inyong event yan, Palangga. Go na kayo dyan. Have fun. I wish makapunta ako, I wish lang. Pero, busy kasi ako dito sa pagpala at pagpiko ng kwarta, Palangga, dito sa Jamaica. So, budlay ang pangabuhi ba? Hirap ang buhay. Anyway, Janet Ondalos, hello, Boljakera. Hello to Janet. How are you? Si Grace, siguro si pakialamerong palaka. Grace Nagard. Oo nga, no, Grace. Yan na lang. Hindi natin alam kung sino. Pero alam nyo, ganito lang yan. Baka magpa-drug test na sila. Hindi yan mangyayari, Palangga. That's not gonna happen. Hindi nila gagawin yan. Sisingilin sila ng Diyos. Masama, ipanalangin ang kapwa natin, pero sana singilin sila ng Diyos, sabi ni Kate Wazon. Sisingilin yan. May karma yan. Pag pinagalaw ko na lahat naman kukulam sa Cambodia, chika lang. Wish ko lang yun. Wishful thinking. Pag pinagalaw ko na ang lahat naman kukulam sa Cambodia, edi, matapos na yung mga yan. Ano yun? Palangga, I hope I'm one of those 500. Sabi ni Feli. Doon sa book? Oo nga. Basta mag-email lang kayo, andyan na gumagapang-gapang yung email ko. Pero ang pa-prioritize natin, yung mga nauna, yung talagang nung nalibis, nag-aantay pa ulit-ulit. Pero make sure na yung email nyo ay my phone number, pangalan ninyo, and shipping address. Para mabilis ang transaksyon natin. Kasi mag-email pa ako sa inyo, Palangga, nasaan yung phone number mo, Palangga? So effort. Buti sana kung 3 lang tayo nag-uusap o kahit 100, kaya ko yun. We're talking about thousands of palangging-ging. Diba? Anyway, now what? Ihanda na ang popcorn sa zona ni Palangga, sabi ni Rebecca Ugata. Oo nga. Maganda na kanyang popcorn. Ha? Okay. Si Presyo, nandito si Ka Eric. Thank you for letting me know. Okay, si Ka Eric nandyan sa United Nations, nag-file ng petition against BBM, sabi ni Pres. Nakita ko senior ko nga So, yeah. So, ayan, nag-file ng petition sila, Attorney Valera sa United Nations, ang lahat ng kaletsyahan ng Marcos Jr. Pero, ito lang ang sinasabi ko sa inyo. Mas exciting kapag dumating na ang November, election dito sa Pilipinas. Kasi ngayon, si Kuting ay, you know what I mean, di ba? Si Kuting ay aso.
sunod-sunuran. Magkakaroon ng change of policies, change of relationship after ng November election here in America. We'll see. I think pumapabor ang Diyos sa lahat. Pumapabor ang Diyos, tandaan ninyo. Ako, hindi man ako nakikita nyo, magdasal-dasal man ako, hindi man ako nagpakita sa inyo na ako ay versikulo 4:8. Wala akong ganun-ganon. But I pray to God every day. I pray for you all, sa lahat ng Pilipino, na darating ang panahon, magbabayad sila. Babangon ako, dudurugin kayo. Di ba? Sinong kanong pelikula yon? Vilma Santos and Richard Gomez. Babangon ako, dudurugin kita. Alam niyo yung pelikula na yon? Nung bata ako, kasi wala kaming TV, so yung transistor radio, yung malalaking battery na pwede mo pang bato doon sa mga kalaban. Yung malaking battery, nakaganon lang ako. Diba? Anong title yun? Yeah, babangon ako at dudurugin kayo. O, mga ganyan. Anyway, Fair Lady America, sabi ni Arnold Gabriel, third activist, divine justice is real. Yes, si Ferdinand Dolosa. O Palangga, how are you? Ngayon lang kita nakita. Okay, tricycle driver, madam, can't afford to buy book. Mag-email ka sa akin. Yan, email ka, yan, no? Email ka dyan. Ng bonggang-bongga. Okay, ayan yung email ko. I believe in retribution. Okay? Ba yun sa English? Yeah. Hagupit. Hagupit ng langit. Okay? Hagupit yan ng langit. Ano to? Kinig-kinig lang, sabi ni Orlando Nico. Ito mga palangga ko, ever since the world began, nandito na to mga to. Sabi ni Bangko, 20 pesos na bigas, wala, pero handa sa SONA 20 million. Truly. Ayan, we talk about that already. 20 million. Wala talaga silang pakialam sa inyo, mga kababayan. Wala sila labot sa inyo. They don't care about you, darling. You, men and women, and you, lahat kayo ng mga palangga kong Pilipino. Ahayaan nyo na lang bang babangagin kayo nito? Sa mga susunod na mga araw natin, na pagkaano dito, talagang magjojokulan tayo dito, magbubuljakan tayo dito. Kasi sunod-sunod itong ating mga expose. Diba? Ito yung pinaka-crucial moment. Kasi diba dati nag-antay kayo ng June 30, ano mangyayari? Sabi ko sa inyo, baka magsalita si Aimee, o baka si Inday may I don't know about it. Pero, gusto niyo ba ng video? Gusto niyo ba ng video? Malay mo, ilabas ko yung yung video ko, no? Nudity pala, no? Yun pala yung video na ilalabas ko. Anyway, ay nako. I feel your sincerity, ma'am. Kaya pinaglalaban ko ang lahat ng expose mo, sabi Ma'am Zila. Thank you Palangga. Alam mo, papunta na ako doon sa sasabihin ko eh. Ano ba pangarap ko, Palangga? Pangarap ko, hindi ko gagayan si Kuting. Ang pangarap ko ay pangarap niyo. That's BS. Ang pangarap ko, magkaroon tayo ng leader na talagang mahal kayo. Alam mo, magkaroon lang tayo ng leader
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!